Meron pong post na ang pangalan ay nagsasaliksik. Tapos question, sabi niya, sinmod lang, Pastor Johnson Amican. Yan na naman tayo eh. Sabi nga hindi kami pastor eh. Saan mababasa ang ceremonial law, moral law, the great controversy sa Biblia? No. Tapos doon sa mga kapatid, doon sa una niya, sin mode lang. Paano kasi? Doon niya pinadala sa KB. At ang kanyang gustong malaman ay saan ba mababasa yung ceremonial at moral law sa Biblia, pati daw great controversy. Kapatid, una sa lahat, wala ko kaming doktrina na naniniwala kami na dapat mababasa. Pag hindi mabasa, hindi na totoo. At pag mabasa, ay totoo na. Wala kaming doktrina. At kayo po ang may ganyang doktrina, kaya natural inyo pong tinatanong. Ngayon, siguro, tatanong ninyo, bakit hindi kayo naniniwala nagbabatay sa nakasulat or mababasa? Kasi kung mababasa, halimbawa, yung mga nag-aagawan sa pangalan, ang dami pong mga sikta ngayon, puro mababasa din naman eh. O ngayon, kung ang paniwala nyo ay dahil kailangan mababasa, di rin naman nyo tatanggapin yung mababasa katulad ninyo. Halimbawa, kung ang nagtatanong Iglesia ni Cristo, paano ang Iglesia ng Diyos? Kalaban ninyo yun. Mababasa din. Kung Iglesia ng Diyos naman nagtatanong, paano yung Iglesia ni Cristo? Mababasa din. Paano yung saksi ni Jehovah? Meron din naman. So, Jesus Miracle, yan, meron din mga ganyan. Maraming mababasa. So, kayo din na nagtatanong ng ganyan, pag binalik po sa inyo, hindi rin po kayo papayag. Kaya, pinakamaganda po ay iwanan na po ninyo yung ganyang katuwiran. Yan ay palatandaan ng mababaw na pag-aaral sa Biblia. Yung nagsisiksik doon sa mababasa, na pag tinanong mo naman, naalala ko, Brother Gomer, yung tumawag sa akin. Bakit? Nauna naman kayo. Bakit Seventh Adventist hindi Iglesia ng Diyos? Sabi ko kasi, hindi naman dyan nasusukat. Nagkikipagdebate siya. Paano hindi nasusukat? Tatawagin nga sa kanyang pangalan. Sabi ko naman sa kanya, sino ba sa inyong mga Iglesia ng Diyos ang totoo? Kayo na huli o yung nauna? Alin ba ang dapat? Yung nauna daw. Sino ba yung nauna sa inyo ng Church of God na kay Armstrong? Di nauna kay Armstrong. Kasi yung nahuli daw, sabi niya, gumagaya-gaya na lang yun. So naman problema din siya, binaba na lang po niya mga kapatid. At naging mabait naman na. Naisip-isip siguro niya. So, ganito po yan mga kapatid, mga taga-subaybay. As long as na ang diwa ng inyong pinaniniwalaang termino, ang tawag po kasi ng mga nag-aral dyan ay mga term of convenient. Mga termino na ang diwa ay nasa Biblia, so binibigyan na lang mga terminolohiya ng mga nag-aral para maalaman natin, pag ginamit yung ganong term, ay malaman po natin na yun ang ibig sabihin o yun ang tinutukoy. So, yan ang isa sa dapat po natin tandaan. Ngayon, ito po, may babasahin ho ako sa inyo na aklat ng isang scholar. Ito pong libro na ito, yan, mga kapatid. Ang author ho nito ay si Spiros Zodhiates. Bagaman ang title ng kanyang book na ito ay Was Christ God? An Exposition of John 1, chapter 1, verse 1 to 18 from the original text. Kasi ito ay Greek by blood. Si Spiros Zodhiates, talagang napakagaling ng taong ito, ay kahit na Was Christ God ang title ng kanyang libro, palibasa may talata doon sa chapter 1 verse 1 to 18, mayroong nadaanan na law, ay binigyan niya ng exposition yung word na law sa Biblia. Kaya nga, itong buong libro na ito ay chapter 1 verse 1 to 18 lang ng John.
Isang libro ang kanyang exposition. Ibig sabihin talagang matinding pagbubungkal ang ginawa niya sa bawat talata. Siya mismo ay gumamit ng tinatawag pong termino na ginagamit din po natin. Ito pong moral at ceremonial law. Ano? So, titingnan natin po ito, mga kapatid. Ang una po kung babasahin ay ito. Basahin ko muna itong nasa page 318 po ito eh. Ang sabi niya, but what really constituted the law of God? It was divided into three parts. The ceremonial, the judicial, and the moral law. O, yan o. Some of the law was primarily for the nation of Israel, and some of it extended to all people. We must bear this in mind if we are not to be confused. So, yan o, para hindi daw tayo ma-confuse. Pag sinabing law, ay dapat maintindihan natin na mayroong tatlo, ceremonial, judicial, and moral law. Ang judicial, ito yung batas sibil. Kaya sabi niya rito, some of the law was primarily for the nation of Israel, and some of it extended to all people. So, meron sinasabi po siya, ito, pinicturean ko lang to sa libro na ito eh, na meron diyang kautusan na para lang sa bansang Israel. At meron naman dyan na para sa lahat ng tao. Sabi po rito, let us first look at the ceremonial law. O, kita nyo na. Hindi Adventist ito. Kaya yung mga nagsasabing, parang nagtataka sila, ba't may ganun? Ibig sabihin, alam nyo, mga kapatid, sa mga hindi naniniwala sa ganyan, ay hindi na tayo maluluko ngayon. May internet na ba? Huwag kayong puro tango ng tango sa inyong pinapakinggan na puno at hindi kayo nagre-research. Pag meron kayong question, halimbawa katulad yan, siguro itong sinagsasaliksik, kung totoong nagsasaliksik ka, sana bago ka nagtanong, inalam mo muna sa mga nag-aral, mga scholar, meron ba talagang terminong ginagamit niyan? Kung nakita mo sana, napakarami po nilang gumagamit, baka nahiwa ka ng magtanong sana, ay, meron pala. Di ba? Ngayon, kung magpapaka-technical ka lang na, bakit wala sa Biblia yan? Aba, ikontrahin mo muna ito. Bakit ginawag niyang seremonyalo? Kasi yan ay mga batas na dinadaan po sa seremonya. This had to do with the observance of sacrifices and offerings and the different methods of purification and cleansing. Kaya may seremonya na ginagawa ang mga kautusan niyan na sumasakop niyan. Kaya tinawag silang ceremonial law. Paano yung seremonyang ginagawa? Mga sacrifices, and offerings. Yung purification and cleansing. Halimbawa, yung pong mga nakahawak ng bangkay ng patay na tao. May mga paglilinis na ginagawa sila para malinis ang kanilang pagkatao. Nakahawak ng maraming bangkay ng hayop. Nakahawak ng babaeng inaagasan. May mga seremonya po silang. Kaya ang tawag po doon, seremonyalo. Abay, itong nagtataka. Saan ba sa Biblia yan? Pambihira kayong mga, Minsan, sila pa yung nagmamalaki na parang pagkagaling-galing. Sila nga itong kulang sa paglalim ng pag-aaral. Okay, so sabi rito, now, this applied, ano daw po itong ceremonial law? Now, this applied to the Jews only up to that time of the coming of the Lord Jesus Christ, who became their fulfillment. He became the sacrifice for all men through the shedding of His blood on Calvary's cross. So, yung pong mga paghahandog ng mga hayop, yan pong seremonyalo na yan, ay hanggang doon kay Kristo. Kaya after na ma-crucified ang ating Panginoon doon sa cross of Calvary, ay wala nang paghahandog. Kaya nga, sabi ni
Spirosognathus is, we must bear in this mind if we are not to be confused. Dapat intindi. Sa Adventist po kasi mga kapatid, mga kaibigan, alam na alam po namin ito eh. Pero sa iba, pag sinabing kautusan, ay lahat na yon, pinagpari-pareho. Confuse po kayo dyan, mga kapatid. Sa Adventist ay napakadali. O ito, sunod natin. Tapos na natin na ipaliwanag yung ceremonial law. Ano naman yung moral law? Then finally, we have the moral law, which is mainly contained in the 10 Commandments. Kontrahin nyo nga po itong si Spirosognathus. Now, these were promulgations of general principles affecting all people everywhere. Kita mo itong si Spirosognathus? Itong moral law na sinasabi po niya rito, contained in the 10 Commandments, ito ay affecting all people everywhere. Kahit sino, mapahudyo, mapahintel, mapalipilipino, mapabisaya, mabikulano, kapangpangan, ay lahat na. Hapon, Chinese, Amerikano, at kahit siyang lugar, ay sabi ron, this moral principle is still hold. Ayan, no? Still hold, sabi niya. Nananatili. Even we as Christians dare not worship any but the one true God and God of Israel and the whole world. We are not to make graven images to worship them. We are not to take the name of the Lord in vain. We are to remember the Sabbath of the Lord to keep it holy. We are to honor our parents. Tapos yung the rest po ng 10 Commandments, inisa-isa niya. Akalain mo, hindi po ito Adventist. Hindi po ito Seventh Adventist. Naging fair lang po siya sa kanyang pag-aaral. Ano po mga kapatid, mga kaibigan. So, sana si nagsasaliksik ay makumbinsi ka na. Maliban na lang kung pagmamatigasin mo ang puso mo at magpatuloy ka kahit na wala ng katuwiran. Ano po? So, yan yung moral law. Ano naman yung judicial law? Now, as far as the judicial law is concerned, we have to remember that in this were contained the civil laws for the government of the Jewish state. Yan. Naturally, these laws were not binding upon other nation. Yan, klaro yan mga kapatid. Israel was a theocracy, and God gave the nation particular laws for their government. Even for the Jews outside of the state of Israel, this law was not binding, nor it is binding today. Yan po. So, kahit na Hudyo daw, paglabas na sila sa bansa ng Israel, ay hindi na sila sakop noon. Bakit? Ang civil law ay batas niya ng gobyerno. Bawat gobyerno ng isang bansa may kanya-kanyang batas sibil. Yan o. Kaya kahit na hindi Israel, nakipamayan sa Israel, sakop din sila ng civil law or judicial law na yan. Tayo, hindi tayo sakop niyan. Sakop tayo ng moral law, 10 Commandments. Sana naging malinaw ho yan, mga kapatid. Ito pala yung karugtong nung kanina ng 10 Commandments. Yung doon sa dulo, we are not to kill. We are not to commit adultery. We are not to steal. We are not to bear false witness. And we are not to covet. The Lord Jesus never taught us to do anything contrary to these commandments. Biro mong kaganda ng sinasabi ni Spirosognathus, mga kapatid, mga taga-subaybay. So, meron pong 3 pangunahing kautusan. Tandaan po natin yan. Napapagkamalan tayo, nag-iimbento, kakulangan lang po nila ng pagre-research. No? Ano daw yung una? Ceremonial law. Ito yung hanggang doon sa cross. Mga paghahandog at mga seremonya, mga cleansing ceremony na ginagawa po sa Old Testament. And number 2 is no other than
Ten Commandments, ang tawag po ni Spiros Diyos ay moral law. Hindi lang po siya. Hindi lang po siyang tumatawag ng moral law dyan. Ngayon, ang pangatlo ay ano? Judicial law or civil law. Gobyerno ng Israel. Mga kapatid, doon, hindi tayo sakop nun. Kaya pag hindi nyo alam yan, ay litong-lito kayo talaga dyan. Malilito talaga kayo dyan. Tolero kayo dyan. Sa aming mga Seventh-day Adventist, naka po. Kabisado natin yan. Brother Gumer. Ko nagkaintindihan na, Brother Johnson, sa bagay na yan. No? Pero kahit sa Biblia, Brother Johnson kasi, mayroong pagkakaiba-iba talaga yan eh. Specific ang ginamit ng Diyos na salita dyan sa bawat kautusan na yan para maintindihan nila. Kasi kung yan ay general lang, Brother Johnson, sana ang ginamit ng Diyos na salita, isa na lang din. No? Pero para maipapansin po natin na talagang mayroong katalinuhan sa ginawa ng Diyos sapagkat mayroong pagkakaiba talaga yung mga kautusan na yan. Halimbawa, unang ginamit yan, Brother Johnson, halimbawa dito sa 26:5 ng Genesis. Tingnan natin ha. Sa 26:5 ng Genesis, ang sabi niya, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, no? At ang aking mga kautusan. So makikita mo diyan, mayroong mayroong pagkakaiba-iba, ibig sabihin may bracket talaga yan eh. May bilin, may utos, may palatuntunan, at may kautusan. At pag pinag-aralan natin, Brother Johnson, yung palatuntunan na tinutukoy diyan, no? Alam mo bang ito ay talagang konektado lamang sa sa Levitical priesthood, no? Karamihan ng utos tungkol diyan sa palatuntunan na tinatawag, Brother Johnson, ay nakakonekta doon sa pagiging pari ng mga Levita sa serbisyo sa sanctuary na ginagawa ng mga Israel. Ang tawag diyan ay palatuntunan or ordinance. Sa wikang Hebrew naman, Brother Johnson, ay tsukah. Tsukah. Okay? At yan ay ginagamit, ikinukunikta, kadalasan, halimbawa, basahin natin itong Brother Johnson. Itong Exodo 12, talatang 14. Marami akong tiningnan, Brother Johnson, sa concordance ng Biblia. Karamihan talagang ginamit yung term na palatuntunan or statute or ordinance ay nakakonekta diyan sa ginagawang paglilingkod ng mga sacerdotes Levita. No? Sa 12:14 makikita mo dito, at sabi niya rito, at ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Tsukah. No? So, ito yung ginagamitan kung bakit ito, Brother Johnson, ay ginamit doon sa tinatawag na palatuntunan or ceremonial law ang tawag. Ceremonial law. Tinatawag yan na ceremonial law sapagkat ito ay nakakonekta doon sa kautusan tungkol sa serbisyo na ginagawa ng mga saserdote patungkol sa pagtubos, no? Patungkol sa pagtubos, sa paglilinis, at wala naman tayong ibang patutunguhan dito. Pag paglilinis, kasalanan ang pinag-uusapan dyan, Brother Johnson Ang sabi dito sa Levitico, isang talata pa, para makita lang nila yung aking pinupunto, na itong tinatawag na palatuntunan, ay iba ito dun sa moral law talaga, Brother Johnson. Iba ito dun sa judgment, no? Okay? Ang sabi dito sa 16:33 ng Levitico, ay ganito yung ating mababasa dito. At tutubusin niya ang banal na santuaryo at tutubusin niya ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana at tutubusin niya ang mga saserdote at ang buong bayan. Sa talatang 34, at ito'y magiging palatuntunang walang hanggan sa inyo na tutubusin ang mga anak ni Israel
dahil sa lahat nilang mga kasalanan. So kung makikita mo, itong mga ceremonial law na ito, Brother Johnson, ito mayroong kinalaman doon sa tinatawag na ritual na ginagawa nila para mapatawad yung mga pagkakasala. Ganon din yung sinasabi ni Ezekiel, Brother Johnson, sa halimbawa, sa Ezekiel 46, verse 14. Tingnan din naman po natin ito. Yan ay pare-parehong salita na ginamit sa lumang tipan, sa Hebreo, tsukah. Okay? Sa 46:14 ay ganito yung mababasa natin sa Ezekiel. At iyong ihahandang handog na harina na kasama niyaon tuwing umaga ang ika-6 na bahagi ng isang epa, 3 bahagi ng isang hin ng langis upang basain ang mainam na harina, isang handog na harina na lagi sa Panginoon na pinakapalaging alituntunin, tsukah. So, ito yung sinasabi ko, Brother Johnson, na talagang yung palatuntunan or statute or tsukah, ito ay nakahiwalay po yan doon sa tinatawag na moral law. Paano tayo nakakatiyak sa bagay na yan, Brother Johnson, na talagang ito'y nakahiwalay? Tingnan po ninyo ang Deuteronomio sa 30 verse 10. Sa Deuteronomio 30 verse 10 ay ganito yung ating mababasa sa talatang ito. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos, commandments, Brother Johnson, commandments ito sa English, entolas, pag sa Greek, no? Sabi niya, kanyang mga utos at kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. So maliwanag ito, Brother Johnson, na yung palatuntunan ay talagang kahit sa banal na kasulatan, yan yung tinatawag natin ngayon na ceremonial law, ay yan po ay nakapartikular, no? Nakapartikular po yan doon sa paglilingkod ng mga saserdote sa sanctuary. At ito ay, ang sabi nga doon sa ating pag-aaral, ito ay tumutukoy, umaanino sa gagawing sakripisyo ng ating Panginoon nung siya ay maipako sa krus. Kaya, para makita natin yung mga pagkakaiba nitong mga utos na ito, halimbawa, itong nakasulat, Brother Johnson, sa unang hari. Tingnan natin itong unang hari sa 2, talatang 3. Pansinin niyo po itong talatang ito kung paano dito inisa-isa ni Haring David yung pagkakaiba-iba, no, ng mga kautusan na yan. Ang sabi rito ay ganito. Sa unang hari, 2:3. At iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, statute. Yung palatuntunan dyan, statute, ordinances, or sa Hebro, tsukah. Okay? Ang kanyang mga utos. Yan. Ang kanyang mga kahatulan, judgment. Ito yung civil law. At ang kanyang mga patutuo. Ito naman yung idot na kung hahanapin natin sa Biblia, ito yung 10 Commandments, Brother Johnson. Iba yung tinatawag na patutuo, iba naman yung mga commandments kasi marami pang mga ibang commandments, Brother Johnson, maliban doon sa 10 utos eh. Nandyan yung mababasa natin mula doon sa Exodus 20, verse 18 hanggang Exodus chapter 24, nandun yung nandun yung iba't ibang mga kautusan, no? Ito yung sinasabi ni Haring David. Sabi niya rito, kahatulan, palatuntunan, kanyang mga utos, kanyang mga kahatulan, kanyang mga patutuo. Ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. So dito, Brother Johnson, maliwanag na yung mga kautusan na yan, ay meron talagang mga, ang tawag dito, merong pagkakaiba-iba. No? Yung statute, yung judgment, commandments, laws,
ay iba-iba po talaga yan. At kapag ka in-specify po natin yung tinatawag na statute or tsuka sa Hebreo, ay kahit po pag-aralan nyo lahat, hanapin nyo po lahat yung tsuka na term sa Hebreo, yan po ay connected, no? Yan po ay connected sa Levitical priesthood, Brother Johnson. Na yan ay natapos nung ang ating Panginoon ay pumalit bilang siserdote ayon sa pagkasiserdote ni Melchizedek. Brother Johnson. Thank you, Brother Gumer, sa malinaw na karagdagan. So, dapat ay alam po natin kasi yun. Dahil nga, meron pong napakalaking danger. Pag hindi po natin alam yan, since na po yan ay aming doktrina, mga kapatid, at pinag-aralan po ng Adventist yan, alam namin yan. Huwag niyo pong isipin na yung doktrina namin, ginawa namin doktrina, hindi namin alam. Walang ganon. Walang ganon. Doktrina namin. Kasi katulad halimbawa, Brother Johnson, niya sa civil law, ay gusto nilang i-apply sa atin ngayon di ba? Oy, baliktad nga Meron nga sa kanila na nag-a-apply ng civil law. Actually, Brother Gumer, yung ginagawa ng iba ngayon, ayaw sa ceremonial law, ay ayaw sa moral law, pero ang ceremonial law ay gusto. Gusto nila yung ceremonial law. At meron man silang ayaw sa moral law, may ilang judicial law naman or civil law na gusto naman nilang i-apply. Kaya nga ayaw, higpit-higpit kaya na bawal magpatato, pero wala natin commandments, pambihira. Ayan ang sinasabi ko. Ano bang moral na kasalanan ng tato? Anong magiging kasalanan mo sa Diyos at sa kapwa mo kung ikaw kumpara natin sa 10 utos? Napaka-ironic, Brother Johnson. Yun nga lang kong sinasabi. Bawal ang magpatato, pero wala nang 10 utos. Kaya nga, at saka bawal magsuot ng pantalon yung babae at bawal magsuot ng maiksi. Ang batayan, Old Testament, yun ay hindi naman general law yun. Hindi yun universal law. Hindi yun moral law. Pero pwedeng magmura. Basta mahaba ang buhok at saka damit. Kita mo na. So, ang dami po talaga natin dapat na ituwid, Brother Gumer, dito sa puntong ito. Ano?